I have with me the result of my negative yan. Ito ay pinakita ko doon sa COMELEC nung ako ay nag-sumite ng aking Certificate of Candidacy. Dahil again, yung panawagan ng hakbang ng maisog, yung transparency and accountability. Ako naniniwala na sa simula pa lamang, yung nagnanais pa lamang at may mabuting hangarin na maglingkod sa gobyerno, simulan natin. Sa mga kandidato, magsamite tayo. It's time to heed the call of the Filipino people. Undergo an open, transparent, credible, and fair and truthful hair follicle test from the President down to the lowest employee or staff in the executive department. From the Senate President all the way to the Speaker of the House, hanggang sa pinakamababang empleyado ng lehislatura, magpasailalim kayo sa isang hair follicle test at ipakita ninyo ang resulta sa mamamayang Pilipino. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Bigla kong naalala yung pangako ni Marcos Jr. na magbi-build siya. Nangako po siya ng 1 million houses a year na hindi natupad. Ano ang gagawin ng mga legislators dapat yan? Na may mga ganitong klaseng programa pero hindi na isa sa katuparan ng presidente. Paano natin ipupush ang presidente para maisakatuparan yung pangako niyang napako? Tama yun, Marlica. Even during the time when we were forming, I was a part of it, the cabinet. Nabanggit na sa akin yan yung 1 million houses a year. Ako personally, sinabi ko hindi mangyayari yan. Masyadong imposible yung 1 million houses a year. Why? Unang-una, yung paghanap pa lang ng lupa, kung saan mo ilalagay yung 1 million houses per year mo, problema na yan. Maraming balakid dyan. Imposible yung 6 million houses to be built during your term of 6 years. Imposible yan. Dahil yung totoong prudent at tatamang pamamaraan ng housing community, you have to resort to yung risk assessment land use planning. Hindi porke patag dyan, pwede ka na magtayo dyan. Titingnan mo, titingnan mo, pati topography niyan, ano ba yung ng lupang yan, yung ba'y guguho, kunting ulan lamang, and then maaring suitable yung housing doon sa kung saan mo itatayo yung proposed housing mo. Paano yung bukana niyan? Paano yung exterior niyan? Nagtayo ng kung ano-ano, hindi na siya suitable for housing. Kaya hindi ako naniniwala riyan. But then again, uwi tayo sa budget. Yung taunang budget ng Department of Housing, ano na nangyari? Yeah, I think there was a revelation made by the Housing Department early this year na yung sinasabing 1 million a year, 100,000 housing units lamang yata ang kanilang yeah, I remember that. In 2 years, 100,000. So you have a lot of catching up to do. But then hindi nga ako naniniwala dyan. Wala namang masama kung gumawa ka lang ng target mo na kaya mong i-deliver sa mamamayan. If we have, for example, a backlog of 5 million housing units, hindi naman problema ng isang terminong presidente yung buong 5 million Bawasan mo lang yung 5 million in your term. Gawin mo lang ng 3 million. O kung kaya mo ng 3 million housing units, di 2 million na lang yung backlog. And let the succeeding administration after you complete and eradicate the housing backlog. That's the prudent way of running a department. Hindi yung magbibitaw ka na magkakaroon ka ng 6 million housing units. Midterm na sila, Maharlika. Pag 10 years na sila, hindi sila abot dyan sa target nilang 6 million. Yan ay tahasan, lantarang panloloko sa mamamayang Pilipino. And these are the issues that we have to bring out. But the problem is, there is no one there in the present Congress speaking about the real issues na hindi lang malapit sa sikmura ng mamamayang Pilipino. Pabahay yan Agos sa bitukan natin yan. At walang affordable housing. Bakit? Wala nga itinatayo dahil hindi nga nila kayang i-deliver yung 6 million housing na yan. And these are the issues na dapat natin silang singilin. Again, part of hakbang ng maisog
core principle calling for transparency and accountability. Let's make them account. Let's ask them to be more transparent. Where is the money? Nasaan ang pera ng sambayan ng Pilipino? Attorney Vic, siguro nung time na nandoon ka pa as his executive secretary, sinabi mo nga hindi doable, pero ipinilit pa rin. Nabasa ko lang sa comment, maybe he is under the influence. You know, the substance that I called pulburon, kaya naman ipinost niya. So may nagtanong si Trollbuster, ano po yung approach nyo sa drug issue? Oh, here. I have with me the result of my negative yan. Ito ay pinakita ko doon sa COMELEC nung ako ay nagsumite ng aking certificate of candidacy. Dahil again, yung panawagan ng hakbang ng maisog, yung transparency and accountability. Ako naniniwala na sa simula pa lamang, yung nagnanais pa lamang at may mabuting hangarin na maglingkod sa gobyerno, simulan natin. Sa mga kandidato, magsumite tayo ng ating negative test result. At yung mga nasa pamahalaan na, whether appointed or elected, it's time to heed the call of the Filipino people. Undergo an open, transparent, credible, and fair and truthful hair follicle test from the President down to the lowest employee or staff in the executive department. From the Senate President all the way to the Speaker of the House hanggang sa pinakamababang empleyado ng lehislatura, magpasailalim kayo sa isang hair follicle test at ipakita ninyo ang resulta sa mamamayang Pilipino. Yeah. Actually, ang hamon nga dyan ni Inday Sara is dapat live, di ba? Neurotest at saka, you know. Marlika, partida, binigyan na nga sila ng partida ni Vice President Inday eh. Si Inday Sara, 2 test ang kanyang pumayag na magpasailalim. Yung psychiatric test at saka yung test. Ang hinihingi lang ni Vice President Inday sa mga ito, test lang, hair follicle. Walang gustong kumasa eh. Merong isang nagsasalita yata at nagbibigay ng kondisyon. The testing should be unconditional. It's either you are negative or not. It's either you are dependent or not. It's either you are abuser or not. It's either you are a addict or not. Yan lang yan. Wala nang kondisyon. Pinartidahan na sila ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang dami namang kondisyon. And dugtong ko lang. Yes. Yung investigasyon sa Kongreso. Tanggalin natin yung pagiging ipokrito, Marlika. Lahat tayo ay mayroong personal war on. Lahat tayo ginagampanan natin yung war on na yan sa araw-araw nating pamumuhay basta matinong tao ka ha, basta hindi ka talaga nagdodroga. Halimbawa, wala tayong kukuning kasambahay o empleyado o mag-aalaga sa ating mga senior citizen na kasama sa bahay na alam natin ay nagpositibo sa isang test. Hindi natin kukunin yan. Bakit? Ayaw natin na meron tayong kasamang drug addict sa bahay. Hindi ba drug war yan? Meron ka sariling drug war. Ayaw mo magpapasok ng drugista sa bahay mo. Yung sa mga security guard, yung security agencies, ayaw nila na makapag-recruit sila at magkaroon sila ng watchman o security guard na addict. Hinihingan nila ng resulta na negatibo sa paggamit ng droga. Hindi ba drug war yan? Yung mga rine-recruit para maging bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Yung mga rine-recruit para maging bahagi ng Philippine National Police. And all other investigative and law enforcement agencies of the government. They are required to undergo a drug test and to present a negative drug test. Hindi ba drug war din yan? So lahat tayo ay may personal at sariling drug war na ating ginagampanan every day. So tigilan na natin yung pagiging ipokrito or yung hypocrisy
brought about by the hearing on the alleged drug war. Pagka sinisikil natin yung mga nagtatrabaho para labanan ng droga, kakalat ang droga. Wala nang pulis na mag-i-implement ng batas laban sa droga. Wala nang kikilos na any member of the law enforcement pagdating sa issue ng droga. Bakit? Kukulong ka lang sa Senado pag hindi gusto sa contempt ka lang. Lalaganap ang droga. Yan ang maling ginagawa ngayon na nakikita natin at on live television pa.